Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another the books was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up, and the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Magandang umaga, literal na umaga na dahil umaga na tayo nag-devotion o madaling araw na tayo nagsimula ng devotion. Halata naman sa mga hingi ng manok, yung mga nagtitilak-tila ako muna ng mga manok. And time check, it's already 3:07 a.m. At magandang araw, ang tatalakayan po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang final judgment. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay all people must appear before the judgment seat of Christ. Walang sino man po ay makakatakas sa paghuhukom o sa judgment ng ating Panginoong Diyos. Lahat po ng mga tao, maging tayo pa ay buhay o matagal na pong namatay, ay harap po sa harap ng trono ng ating Panginoon sa Kristo upang isa ilalim sa judgment o sa paghuhukom. Ang pagharap po na ito ay hindi optional o parang optional o hindi magiging optional o para lamang sa mga religious persons rather. Hindi ito po ay para sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng nilikha. Sa araw po ng paghuhukom, papakita rather ng ating Panginoon Diyos yung kanyang ganap na kapangyarihan at karapatan bilang hukom ng sanlibutan. Ang concept po na yun ay nagpapaalala sa atin na ang buhay na ating tinatahak ay may kahinatnan in the end. At darating po yung araw yung na tayo po ay i-judge o paghuhukuman ng ating Panginoon Diyos o ng may likha. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay all people must give an account for everything they have done on earth. Sa araw po ng paghuhukom, ang bawat tao po ay kinakailangan magpaliwanag o magbigay po ng sulit sa lahat po ng kanilang ginawa habang sila ay nabubuhay pa o habang tayo ay nabubuhay pa. Lahat po ng ginagawa natin ngayon, mabuti masama, alam natin kasalanan o hindi, ay natitake note po yan doon sa Book of Life. Ang mga aklat po na binanggit po sa ating talata ay sumisimbolize po sa talaan po ng mga gawa ng bawat isa o bawat taong nabubuhay o bawat taong nilikha. Mabuti man po o masama yung kanilang ginawa. Hindi lamang malalaking kasalanan yung isa sa alang-alang, kundi pati yung mga maliliit na kilos, pati yung white lies, pati yung pananilitang kung ano man yung sinasabi natin, pati yung intention na kung ano yung ginagawa natin o kinikilos natin. Pinapakita po nito na ang kabanalan o ang holiness at katarungan o yung pagiging just ng ating Panginoon Diyos, na walang gawa ng tao yung nakaligtas sa kanyang kaalaman. Ito po ay isang paalala na ang ating mga kilos araw-araw ay may spiritual na halaga at hindi po dapat baliwalain yung mga morality at yung ating pananagutan in the end of the day o in the final judgment. Ang natutuhan ko naman po sa mga katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay all people must choose now whether to live for God or for themselves. Tanging yung ating mga pangalan na ating mga tao na tumanggap o nananampalataya sa ating Panginoon Kristo at namuhay para sa ating Panginoon Diyos po yung naroon sa Book of Life. Ang sino man pong hindi nakasulat sa aklat na yon ay itatapon po sa lawa ng apoy o sa dagat-dagatang apoy. Isang simbolo po na walang hanggang kapahamakan o walang hanggang kamatayan. Kung mga mananampalataya o yung mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo yung mapupunta sa o maisusulat sa Book of Life at magkakaroon ng eternal life, yung mga
hindi naman po nananampalataya o nanatiling neutral ay mapupunta po sa eternal death o walang hanggang kapahamakan o kamatayan. Kaya't ang buhay po, habang buhay po tayong mga tao ay may pagkakataon po tayo na magbago, mag-repent, and ipalalimin yung ating faith. Kailangan pong magpasya na tayo kung tayo ba ay mamumuhay para sa ating Panginoon Diyos na may pananampalataya, syempre may pagsunod at kabutihan, o para lang sa ating mga sarili na puno-punong makasariling hangarin at kasalanan. Ang desisyon po na ito ay hindi maaaring ipagliban, o hindi tayo pwedeng maging neutral, hindi pa pwedeng maging no. Dapat yes lang yung sagot, dahil darating po yung araw ng judgment o ng final judgment, at yung ating kapalaran ay ibabatay po sa ating mga naging pamumuhay at pananalig, o kung ano yung pinamuhay natin habang tayo ay nabubuhay pa, at sa ating faith o sa ating pananampalataya. And yun lamang po. Maraming salamat and God bless.